Simbolo ng pamumuno at kasaysayan. Yan ang palasyo ng Malacanang. Pero alam nyo bang sa pagdaan ng panahon, may mga kababalaghang nasaksihan dito? Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasabay ng paggunita ng undas, nananatiling buhay at tila hindi rin matahimik ang ilang mga kwento ng kababalaghan sa loob mismo ng Malacanang. Ang makasaysayang palasyo na itinatagpa noong panahon ng mga Kastila ay ilang siglo ng saksi sa mahalagang pangyayari sa bansa. Ngunit ayon sa ilang kawani, saksi rin ito sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isa na rito si Master Sergeant Ramsam Gardo ng Philippine Army na minsan umanong nakarinig ng mga batang nagtatakbuhan at naglalaro sa Rizal Hall ng bandang 1:00 ng madaling araw. Ngunit nang anya raw silipin, katahimikan lang ang bumungad. Nung pag-akyat ko sa taas, ma'am, wala mang katao-tao. Pinasok ko pa doon hanggang sa kalooban na. Wala talagang tao. Tinitingnan ko yung mga kasulkulukan, baka nagtatago na yung mga bata. Wala man talaga. So yung ginawa ko, ako po ay nakapag-isip, multo nata. Minsan anya din siyang nakakita sa palace main lobby. Natanaw niya raw kasi na may 3 guard ang naka-duty minsang isang gabi. Gayong 2 lamang ang inaatasang magbantay sa lugar. Piniksura na yung buong palace main lobby, gabi din yun. Walang katao-tao yun. Piniksura na yung buong palace main lobby. Ang nakita niya, may tao, nakabarong, pero walang ulo. Para naman kay Rian Cartel, mag-asawang kapwa nakaputi ang nagpakita sa kanya. Nakatanaw lamang sa bintana ng Rizal Hall. Sabi ko, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na yung mga nakikita dito. Kulay puti na doon, tapos itsurang mag-asawa na nakatayo lang doon. Nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. Hindi rin makakalimutan ni Lailani de Dios ang kanyang karanasan. Isang pari ang kanyang nakita sa hagdan at madalas din daw siyang makaramdam ng presensya ng mga sundalong tila nagruronda sa loob ng palasyo. Isa po siyang pari na nagsusuot ng pampari na kulay maroon. Sa baba, meron din po doon mga sundalo. Nakasalakot. Balik-balik lang po sila, balik-balik. Balik-balik, may ikot lang po sila. At sa kusina naman ng Malacanang, may sarili ring kwento si Chef Katrina Matias. I was at the stove kasi at that time. I was cooking something and then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong gano'n, I could sense yung itsura niya eh. Pati raw noong panahon ng pandemic, nakaranas din daw siya ng nakakakilabot na pangyayari. Normally, mag-video call ako with my daughter. So, I was video calling with my daughter. Tapos parang nasa conference table kami ng friends ko. Hiwa-hiwalay kami. Oh, good night to the titas, I told her. So, I put my camera around the table and she was saying good night. And when she got to Tita Mau, she said, "Oh, there's 2," she said. And we were like, "Ha? Anong 2? There were no mirrors or anything, ah." So, yeah, there's 2. Does she have a twin? Kung no. So, parang kami, we had parang naririnig na namin before na there were talaga doppelgangers in the office. At hindi lang mga empleyado ang may karanasan sa kababalaghan. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. minsan na rin nagbahagi ng kanyang nakakakilabot na karanasan sa palasyo. Tingin mo na gano'n, ramdam na ramdam siya maglalakad ka. Tinitignan ko pinalakas. Sabi nila, ang palasyo ay tahanan ng kapangyarihan. Pero ngayong undas, paalala rin itong hindi lahat ng nananatili rito ay kabilang pa sa mundong ating ginagalawan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.